So, General Bible Study, One God Series of Teaching, Part 16, last na po ito. Pinaka-last na po ito. Okay, so dahil Part 16, siguro yung iba, baka hindi nila maunawaan. Okay, so marami na tayong natakal na sa pinakauna, there is only absolute one God. Absolute, pag sinabi mong absolute, isa lang talaga na ganito. Napag-aralan din natin 2 Chronicles 18:18, 1 King 21, ata 19 to 21, na sinabi po doon, nagkaroon po ng vision si Isaiah na nakita niya yung Diyos, the Lord God sitting on His throne and on His right, and on His left are the heavenly hosts. Okay, so nakita niya, nagkaroon siya ng vision, mga angelic beings po ang nasa kanan at nasa kaliwa. Napag-aralan din natin na ano bang ginagawa ng Ama ay ginagawa din ng Anak. Parehas lang sila ng title. Na ipakita po natin po yon. At pinag-aralan din po natin yung mga controversial issues. Kung maalala nyo po, ang part 14, ang title ko po ay Controversial Issues. Kaya, nung 15, may controversial issues. Pag sinabing controversial issues, mga bagay na mabigat, halos hindi nila maunawaan, pero naunawahan natin sa tulong ng Panginoon. Okay? So, ipinaglalaban natin na iisa lang talaga ang Diyos kasi yun ang pinaka-importanting command. Okay? Tinanong ang Panginoon, Mark chapter 12, okay, 28, okay, what is the most important commandment of all? 29, Hear, O Israel, the Lord thy God, the Lord is one. Hindi po nakikipagbiruhan ang Diyos nang sinabi niya iisa siya. Okay, ang demonyo man ay naniniwala sa iisang Diyos at nangangatal pa, James 2:19. Okay, so hindi po iyan semantics of words. Alam niyo ba ng semantics? Ibig sabihin, mga magulong pananalita ng Diyos, kundi talagang sinasabi niya na isa lang talaga siya. Before me there was no God formed, neither shall be after me. Even I am the Lord, beside me there is no God. Isaiah 43:10-11. Okay, dapat memorize po natin yung mga yon. So, binigyan ko lang kayo ng background para maunawahan nyo po yung part 16. So, ito na po yung huling pagkuha po rin ni Pastor Romji ng video kasi isinesend ko po ito sa group po ng mga workers at magkakaroon po ng, madali lang naman po yung exam. Dali lang naman sa June. Sa June na lang po siguro. At lilipat dito po na yung pinakalas na GBS natin dito. Sa susunod, doon na lang si Pastora po ang magtuturo at naisip ko na mabigat yung mga katuruan, mga pangkarnihan. Dahil lumalago na po tayo sa pananampalataya, pwede na sigurong pangkarnihan. Amen? Oh. So, diretso na po tayo. Part 16. Binigyan ko po ng title po ito ng Another Controversial Issues. Kasi nga yung 14 is controversial issues, another controversial issues. Okay? John 17 verse 5, And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world began. So parang kung babasahin mo, sabi, with the glory which I had with thee before the world began, parang dalawa sila, kasi I had with you. Yung di po is with you. So, yung glory na nung kasama pa kita sa wikang Tagalog. So parang pag binasa mong ganon, ay parang dalawa sila, pero babalikan mo yung mga previous verses, yung napag-aralan po natin na iisa lang siya, at si Jesus Christ ay talagang Diyos. So uunawahin natin ito, ano ba talaga ang ibig sabihin nito. Amen? Para marunong po tayo pong sumagot. Okay? So, hindi ka makikipagdebate, kaya lang kapag tinitira ka, alam mong ipagtanggol yung iyong pananampalataya. Kasi talagang iisa lang talaga po ang Diyos. Kaya lang ito po yung mga controversial verses. Thus, John 17:5 indicates that Jesus pre-existed His incarnation. Ito bang John 17:5 na ito ay isinasuggest na ang Panginoong Jesucristo ay
nandun na nung una pa man nakasama ng Ama bago ng kanyang pagkakatawang tao. Okay, so ang pagbabasa po ng Biblia ay katulad ng pinag-aralan po natin, kunin na naman natin po dun sa verse 1. Umpisa po tayo. Dito ay makikita na si Jesucristo ay nananalangin bilang tao. Okay, at bilang tao, higit lalong mas nakapagtataka kung hindi siya nananalangin. Dahil ang tao ay dapat nananalangin po sa Diyos. So ang pinaka-konteksto po ng John chapter 17, si Jesus Christ po ay nananalangin. Ngayon, ang doktrina po ng Trinity in persons, there are three persons in one God. They are all God and they are co-equal to each other. So, co-equal sila. So, kapag nananalangin si Jesus, walang co-equality po yon. So, ano ba yung nananalangin? Okay? Unang-una, walang nananalangin na Diyos. Kaya nga, nung sinabi, God manifested in the flesh, talagang nakatawang tao talaga siya. Ang tao ay kumakain, ang tao ay umiinom, ang tao ay umiiyak. Di ba? Naiyak ang Panginoon kasi talagang fully man po siya. Kaya, mas higit na kung hindi siya nananalangin, kasi ang tao ay nananalangin. Okay? So, pero nanalangin siya para ituro sa atin ang importansya ng panalangin bilang tao, kung paano manalangin. Pero ano ba ang konteksto talaga ng panalangin ni Jesucristo dito na dapat natin pong makita? So number 1, umpisa tayo sa verse 1, John 17 verse 1, He was praying to the Father. Sabi niya, when Jesus had finished saying these things, He looked upward to heaven and said, Father, the time has come, glorify your Son, so that your Son may glorify you. So nananalangin siya sa Ama. So siguro, tignan mo, nananalangin siya sa Ama, may Ama siya, talaga naman may Ama siya. Bilang tao, ang Panginoong Jesucristo po ay may Ama. Pero bilang Diyos, God by its definition, God doesn't have a father. Kung may father ang bilang kanyang pagka-Diyos, hindi po siya Diyos. Kaya nga, sa pinag-aralan po natin, balikan po natin yung mga nakaraan, Micah 5:2, but out of you, Bethlehem, Ephrata, will come forth from the tribe of Judah, okay, papanganak, whose ruling forth, ang kanyang pinanggalingan, ay from everlasting. Ipinanganak, yung kanyang pinanggalingan ay from everlasting at iisa lang yung everlasting. Bilang tao, ipinanganak. So bilang tao, may Ama siya. Tumatawag siya ng Ama at hindi natin pwedeng i-deny yun kasi kapag nanalangin siya, Father. No, nawahan nyo? Pero bilang Diyos, wala siyang Ama. Kasi ang Diyos ay walang Ama. Siya yung lumikha ng lahat ng bagay. At maraming verses tayong pinag-aralan at hindi mapapasubalian na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Okay? Napag-aralan na po natin, balikan nyo po yun para hindi po kayo malito. Number 2, He was praying to the Jews to know the Father as the only true God. Sabi niya, John 17:3, Now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you sent. So, kapag i-interpretin mo, sa Trinity ito, hindi po ito pasok. Bakit hindi po pasok? Kasi sinasabi po rito, di ba sinabi niya sa verse 1, Father, tapos pagdating sa verse 3, that they may know you, the only true God. O di ang Ama lang, ang tunay na Diyos, hindi ang Son at hindi ang Holy Spirit. Pangalawa, dalawa lang ang binabanggit para magkaroon ka ng eternal life at hindi binanggit yung Holy Spirit. So, hindi pasok din po yung katuruan na Trinity. So, kung titignan mo, pag hinimay-himayin mo na, akala nila tama, pero lumalabas po ay hindi. So, ano ba tinutukoy po rito?
Ulit, hindi ito patungkol sa doktrina ng Trinity dahil kapag himay-himayin mo ay lalabas na ang Ama lamang ang tunay na Diyos. They will know you that you are the only true God. At kung ang Espiritu Santo ay ibang Diyos Ama, bakit hindi binanggit na ang Espiritu Santo bilang tunay na Diyos kabilang sa pagkakaroon ng eternal life? Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng panalangin ng Panginoong Jesucristo? Jesus was actually praying for the complete plan of salvation. So si Jesus Christ bilang tao na nanalangin siya na ang mga Hudyo magkaroon po sila ng complete plan of salvation kasi naniniwala lang sila sa Ama. Nakuha ninyo? Naniniwala lang sila sa iisang Diyos, yung Ama. So sa John 17:3, sabi niya, "Now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you sent." Duality of one God. Jesus was actually praying for the complete plan of salvation for mankind. That is, if anyone wants to be saved, he must know the only true God, the Father, and Jesus as the manifestation of God in the flesh, the Lamb sacrificed for our sins. We must know God in His role as the Father and His love for mankind in His role as the Son. They can never be separated. Okay? Naniniwala lang sila noon sa Diyos Ama, kaya nga kapag nagkasala sila, nag-o-offer sila ng sacrifices, hindi pa pumapasok si Jesus Christ. Wala pa yung substitution ng mga dugo po ng hayop. Okay? Nung dumating na ang Panginoong Jesucristo, Christ died once and for all para sa kasalanan ng sanglibutan, para sa kaligtasan po ng lahat, 1 John 2:2. Hindi lang para sa mga Hudyo, pero sa lahat po ng mga tao, even the Gentiles. Kaligtasan ng buong tao. Siya yung Lamb of God who takes away the sins of the world. Kaya kailangan, kasi inalis na po yung old law, yung pagpapatay po ng hayop, kasi daw yung ginagawa nila ay pagtingin lang sa gagawin ng Diyos sa hinaharap. Inalis na po yun kasi Christ died once and for all. Kaya kapag hindi nila tinanggap si Jesus Christ na namatay para sa kanilang kasalanan, hindi sila makakaroon ng kaligtasan. Kaya kailangan, kung naniniwala sila sa Ama, maniwala din sila kay Jesus Christ. Malinaw po ba? Okay. So when was the Son glorified? Basahin natin ulit. Okay? Sabi po doon. Okay? Yung pinaka-verse 1, yung pinaka-slide na glorified. Okay? "And now, Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was." So, kailan ba siya nag-glorify? Pero bago niyan, may babasahin po tayo sa Revelation 13:8. Sabi po sa Revelation 13:8, "And all that dwell upon the earth shall worship Him," Jesus, "whose names are not written in the book of life of the Lamb," tingnan nyo "slain from the foundation of the world." Sa Tagalog, pinatay bago pa man lalangin ang mundo. Si Jesus Christ ba pinatay bago lalangin ang mundo? Di po ba? Hindi. Hindi? Okay. So kahit silong tanungin mo, kahit i-search ninyo ngayon, kung may Google kayo, may internet kayo, "slain for the foundations of the world," meaning, search nyo yan, ang lalabas po dyan ay ito. The phrase "before the foundation of the world" indicates that God's plan for redemption, including Jesus' death, was not a later afterthought, but was part of His eternal counsel. Ibig sabihin, nakaplano na ang Diyos na si Jesucristo ay papatayin para sa kasalanan ng mundo. Nasa kaisipan na ng Panginoong Jesucristo ang planong yon bago pa man itatag ang mundo. Okay? Redemption from the beginning, it suggests that God has always intended to provide a way for humanity's salvation through the sacrifice of Jesus, and this plan was in place even before the creation of the world.
So ito daw po ay nagsasabi na ang Diyos ay nakaplano na magpo-provide po siya ng isang paraan para sa kaligtasan po ng tao sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus. At itong planong ipong ito ay nandun na bago pa man lalangin ng mundo. So lahat po yan sinerge ko, interpretation po yan ng Trinitarian. Ang meaning po ng slain before the foundation of the world ay plano na ng Diyos sa kanyang kaisipan noon pa man bago lalangin po na ang mundo. So ibig sabihin, this verse refers to the Lamb, Jesus Christ, and His sacrifice as a preordained plan of God before the creation of the earth. It signifies that God's plan for the salvation through the Lamb was in place from the beginning. Nandun na. He was slain and glorified even before the foundation of the world. Ibig sabihin, pati yung glorification ng Panginoong Jesucristo dahil doon sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng tao, okay? Yung kanyang pagkalibing at pagkabuhay ng muli, it was planned in the mind of God even before the foundation of the world. So yung iba, kaya nilang tanggapin yung meaning ng slain before the foundation of the world, hindi nila kayang tanggapin na yung glorification na tinutukoy doon ay din yung pagkamatay ng Panginoong Jesucristo, paglilibing, at pagkabuhay ng muli na nasa plano ng Diyos bago pa man lalangin ang mundo. Naunawahan niyo po. Yun din po yun. Yun din yun. At wala nang iba pa. Kasi the culminations of Jesus' glorification was His death, burial, and resurrection. Kaya lang nakaplano na sa Diyos yun. Kaya yung glorification, glorify me before the world began, nasa isip na ng Diyos katulad ng slain before the foundation of the world. Kaya yung i-interpret yung slain before the foundation of the world, na nasa plano na ng Diyos tapos hindi nyo matanggap, na ito pa yung glorification ay nasa plano na ng Diyos pa rin before the foundation of the world? Mali. Yan din po yung meaning po niyan. Naunawahan niyo po. Sana naunawahan ninyo. Revelations 5:12-13. Saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessings, and every creature which is in heaven and on the earth and under the earth, and such as are in the sea and all that are in them, heard I saying, Blessing and honor and glory and power be unto Him that sitteth upon the throne and unto the Lamb forever and ever. Throne is singular, Lamb ang ginamit. Nag-ibig sabihin, ito na yung glorification. Pero future tense to, hindi naman before the world began. Sa Revelation. Ibig sabihin, yung talagang glorification na sinasabi po doon sa John 17 verse 5, ay yun po yung slain before the foundation of the world. Naunawahan niyo po, nasa isip na ng Diyos at mangyayari po yan. Kasi nga, pinlano na ng Diyos. Nakuha ninyo? The name Jesus is the glorified name of the Father. Doon pa rin, John 17. Bang sinabi ng John 17, baba lang tayo, 5, 6. So, bumababa lang tayo, I have manifested thy name unto the man which thy gavest me. Pinaalam ko sa kanila yung pangalan na ibinigay mo sa akin. Ano ba yung pangalan na ibinigay kay Jesus Christ? Sa Son of God. Ano ba yung pangalan na ibinigay sa Son of God? Jesus. At alam niyo po yung meaning ng Jesus, di ba? Yeshua, the Lord, my salvation. Thou givest out the word, thine they were, and thou givest them me, and they have kept my word. Okay? Acts 4:12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven
given among men whereby we must be saved. Only the name of Jesus. Sa New Testament, only the name of Jesus. Kaya hindi tayo nagdududa na hindi tayo nakakamali. Dahil baptized tayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, pinangahawakan natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen? Another controversial issues. Mayroon na naman. Dalawa lang naman to, tapos wala na. 1 John 5:7 to 8. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, the Holy Ghost, and these three are one. O, tingnan mo. Okay, pag nagmamadali ka, di mo maunawahan. Parang binabasa mo lang, hindi mo hinihimay-himay. Dapat himay-himayin mo. And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood, and these three are one. Okay? Ilan sa mga Bible scholars ay nag-i-interpret sa verse na ito na ang Diyos ay may tatlong persona. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito kaugnay sa katuroang iisa lamang ang Diyos? Una, sa King James Version lamang mababasa na binabanggit ang the Father, the Word, and the Holy Ghost o Holy Spirit. Sa ibang version, sa lahat ng ibang version, maliban sa King James, hindi na po binanggit po yung the Father, the Word, and the Holy Spirit. Hindi po yung binanggit. Okay? Halimbawa, sa International Standard Version or ISB, for there are three witnesses, the Spirit, the water, and the blood, and these three are one. Tingnan nyo, hindi binanggit yung the Father, the Word, and the Holy Ghost. Sabi lang ng verse 7, but there are three witnesses. Tapos. Ano pa? Okay, BBE, NET, NHB, verify nyo kung gusto nyong malaman. Sabi dyan, and the Spirit is the witness because the Spirit is true. These are three witnesses, the Spirit, the water, and the blood, and all three are in agreement. Tingnan nyo, hindi na naman binanggit. Pero kahit kunin natin ang King James Version, hindi pa rin nangangahulugang may tatlong persona ang iisang Diyos, bagkus ay sinasabi na may tatlong paraan para makilala ang iisang Diyos. Sa pamamagitan ng Ama, ng kanyang mga salita, at ng Espiritu Santo. Kasi hindi naman sinabing, tingnan nyo, the Word ang ginamit. Hindi sinabing the Son. The Word. Wala tayong mababasa na tatlong persona sa Biblia, pero mababasa natin ang anak, the Son is the express image of God's person. Pinag-aralan natin po yon, Hebrews 1:3. Kung the Son is the express image of God's person, express image siya, there is only one person, express image siya ng persons of God. Do isang person lang, kasi express image siya, andyan sa Biblia eh. So walang mababasa na tatlong persona. So ano ba yung three ways of knowing God? Una, sa 1 John 5:7, okay? Three ways of knowing God. Okay, first way to know God ay Father in heaven, our Father in heaven. Okay, number 2, second way to know God is the Word. Diba? Father, the Word. And number 3, third ways to know God is by the Holy Spirit. Ano ibig sabihin nito? Father in heaven is a paternal relationship to mankind. So makikilala natin po ang Diyos dahil siya po yung Ama po natin. Okay? May relationship kasi tayo. So, kailangan makilala mo ang Diyos na siya yung Ama mo at may relasyon ka sa Kanya. The Word, ibig sabihin, God in self-revelation, God uttering Himself. Yung salita, nagsasalita ang Diyos. Makilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Okay?
Katulad na lang, makilala mo ang tao sa pamamagitan din ng kanyang salita. Pero never na ang salita ay hiwalay sa Diyos. Nakakita ka na ng tao hiwalay yung salita niya sa kanya? Di ba hindi? Ang salita at ang Diyos ay iisa. Pinag-aralan po natin po yun. Sabi ko nga, yung aso nga may salita. Yung salita niya ay tahol. Yung tahol niya ay hindi hiwalay sa kanya. At tayo naman, makikilala tayo sa pamamagitan ng salita natin kapag isinulat mo sa pamamagitan ng talambuhay. Pwede mo rin ipadala iyong salita. Padala mo sa Kalasyaw. Sister Sonia, pautang nga. Si Sister Sonia, ipapadala rin niya yung salita. Pasensya ka na, wala akong pera. O di nagpadalahan kayo ng salita. Okay? Ano pa? Holy Spirit, spiritual presence of God in us. Nananahan siya sa atin. So makukilala natin ang Holy Spirit. At yung pinag-aralan po natin, there are many ministries of the Holy Spirit. So ito yung three ways of knowing God. Father in heaven, the Word, and Holy Spirit. At nung nabasa ko ito, actually, higit na mas na-build yung aking pananampalataya na iisang Diyos kasi ang binanggit is the Word. Ang Father, God, He is Spirit. The Word is also Spirit. Ang salita ay Espiritu. Di mo naman matouch yung salita. Okay, John 17:17, kung hindi ako nagkakamali, God is Spirit. The Word is Spirit. Ang salita ay Espiritu. Nagkatawang tao yung salita. Di ba? At ang Holy Spirit, siyempre Espiritu. At ilan ang Espiritu? Iisa lang ang Espiritu. Ephesians 4:4. Wala kang mababasa na tatlong Espiritu sila. Iisa lang. Halimbawa, pwede niyong makilala ang isang taong may pamilya sa tatlong paraan. Una, bago magpamilya ang isang tao, ay hindi muna siya ama. Nung nakaanak na siya, doon lang siya nakikilala bilang ama, pero hindi siya ibang tao nung siya ay naging ama. Nakuha ninyo? O kaya naman, bago ako naging ama, anak muna ako ng aking tatay at ng aking nanay. Nung inasawa ko si Pastora, nag-asawa ako, nagkaanak kami, doon lang ako natawag na ama, pero hindi ako naging ibang tao sa dati kong pagkatao. At naging safety officer ako, hindi rin ako naging ibang tao sa aking pagkatao. Naging pastor ako, hindi rin ako naging ibang tao sa dati kong pagkatao kasi iisa lang po ako. Pangalawa, kung hindi mo kilala ang isang tao, ay makilala mo siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Maaring sa talambuhay o sa kanyang mga sinasabi. The mouth speaks what the heart is full of. Okay? Pansinin ang bawat lumalabas sa bibig. Halimbawa, kung parehas kayong umupo sa isang kainan, nagkape o kumain, makikilala mo ang espiritu ng isang tao sa kanyang pananamit, pagkilos, pagsasalita. Makikilala mo kung anong espiritu mayroon siya. Ano bang espiritu? Sa 1 Corinthians chapter 2, espiritu ba ng mundo? O espiritu ba ng Diyos ang nasa kanya? O yun naman lumalabas sa kanyang puso, pag masyadong makasanlibutan, nakikilala mo yung tao na siya ay makasanlibutan. Nakikilala mo kung punong-puno siya ng galit, kung puro galit ang lumalabas sa kanyang bunganga. Kung puro kalaswaan naman, makikilala mo siya kung sino yung tao dahil sa lumalabas sa kanyang bibig. The Word. Makilala mo yung Spirit naman niya, the Spirit, sa pamamagitan ng kanyang mga pagkilos. Okay? Pero hindi tatlong persona, kundi isang tao na may isang persona. Isang tao pa rin. Pansinin din, at hindi ginamit ang salitang Son of God sa 1 John 5:7-8, pero ang ginamit ay the Word. Dahil ang Son of God ay manifestation of God on earth. Pero sa langit, ang eternal manifestation of God ay ang Word.
So yung Son of God, manifestation of God on earth. Nagkatawang tao siya para lang iligtas po tayo. Pero yung eternal manifestation niya sa langit, ang salita po ng Diyos. Yung salita po ng Diyos. Heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. Mananatili ang salita ng Diyos kahit na kailan, kasi ang Diyos ay magpasawalang hanggan. Lahat ng modern translation ng Biblia ay hindi binanggit ang the Father, the Word, and the Holy Ghost. Nung nilimbag ni Erasmus ang original Greek manuscript, kahit isang manuscript ay hindi ginamit ito. So sa original manuscript, Greek manuscript, hindi po ginamit po yung ginamit ng King James Version na the Father, the Word, and the Holy Ghost. Hindi po yung ginamit. Okay? Ang King James Version translation ay nagmula sa Latin Vulgate translation ng Romano Katoliko at ito'y interpolation. Okay? Ano alam niyo po ba yung interpolation? Isiningit. Kasi, King James Version lang eh. Tingnan nyo. Search nyo sa ibang Biblia, International Version, o other version, hindi po ginamit po yon. Hindi ko alam sa ano ba yung ginagamit ni Pastor Romji na version? NIV. Okay, hindi ko alam kung parehas din doon. Pwede mo bang basahin diyan sa NIV kung nandun? First John 5:7-8. Kung nandun yung the Father, the Word, at the Holy Ghost. Sa verse 7. Wala. King James Version lang. Pero sa original, wala. Wala din yon. So, isiningit. Ina mo? So, pwede tayong ma-deceive, di ba? Isiningit para lang tayuhan nila, prebahan nila. Pero ang totoo, mas ito ay patungkol po sa iisang Diyos. Kasi nga, ang ginamit is the Word and the Spirit. Tatlong pagkakikilanlan sa iisang Diyos. Tatlong paraan. So, ito po yung other version, 1 John 5:7-8. Ang sabi, and the Spirit is the witness because the Spirit is true. There are three witnesses, the Spirit, the water, and the blood. Ito walang question, nasa Biblia, and all three are in agreement. Yan ang binanggit, katulad ng binasa ni Pastor Romji sa NIV. Ano meaning? Three elements that bear witness to our salvation. Yung binanggit sa verse 8. Okay, hindi yan. Next slide. Ibig sabihin, three elements. Next slide. Okay? Una, binanggit po doon is blood. Hindi ba't naligtas tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo? Tapos binanggit yung water. Hindi ba't tayo nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo? Tapos nang banggit doon Spirit, hindi ba't nabautismuhan tayo sa Espiritu Santo at ngayon ay siyang nananahan sa atin? So ito yung three elements of our salvation. And they agree with each other. Ano ba sinabi doon? And all three are in agreement. So dito walang problema. Amen? Pero ito po ay three elements of our salvation. Okay. Wala na.